Lindsay, pamana ng pamilyang Lin ang lupang ito. Nung nirentahan mo ito noon, walang tatak ng opisyal ng barangay ang kontrata. Ngayon hindi ko na ito paupahan sa iyo. Ibalik mo na agad sa akin ang homestay. Tito, bukas na bukas din ang simula ng Golden Week at dagsa ng mga turista. At sa mismong oras pa na ito, nakuha niyo pang pumunta rito para sirain ang kontrata. Nakikita niyo lang na kumikita na ng pera ang homestay ko. Kaya nilalamon na kayo ng inggit. Huwag ka ng maraming satsat. Alin man sa ibigay mo ng maayos ang bahay na ito. O kaya ay pumirma tayo ng bagong kontrata. At ibigay mo sa amin ang 70% ng shares mo. Kung hindi, ihilata kami rito sa lobby ngayon din. At hindi kami aalis. 70% ng shares. Tito, napakagaling mo namang mag-isip ng paraan para makalamang. Mas nakatatanda ako sa iyo. Ano namang masama kung kumuha ako ng kaunting shares mo? Kung wala ang lupa ng pamilyang Lin, palagay mo ba kikitain mo ang ganito kalaking pera? Huwag kang masyadong mayabang. Kilala ako ng lahat ng tao rito sa paligid. Kapag hindi ka pumayag ngayon, sisiguraduhin kong walang makakapasok na kahit isang bisita bukas. Kung matalino ka, pirmahan mo na ito agad. Huwag mo nang hintayin na magkagulo pa. Kaya naman pala ang Golden Week ang pinupuntirya ninyo. At ang mga darating na turista. CJ, dahil gustong-gusto niyo naman palang makuha ang homestay na ito, ibibigay ko na ang gusto ninyo. Isusoli ko na sa inyo ang bahay na ito. Mabuti naman at natauhan ka rin. Alam mo namang hindi mo kami kaya. Pirmahan mo na agad itong kanselasyon ng upa. Simula bukas, ang Yongsi homestay na ito ay pag-aari ko na at ng pinsan mo. Pumirma na ako. Sa inyo na ang bakanting bahay na ito. Pero ang mga bagay na pagmamay-ari ko, kukunin kong lahat. Simula bukas walang-wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Huwag na huwag kang lalapit sa amin. Kunin mo kung kukunin mo. Sino namang may paki sa ilang pirasong lumang damit na iyon? Hanggat nandito ang karatula at ang lugar na ito, kikita pa rin kami ng pera. Pwede ka nang lumayas ngayon din. Huwag kang paharang-harang sa paningin namin. Sabihan ng lahat ng empleyado na simulan na ang pag-alis. Lahat ng mamahaling kagamitan at dekorasyon. Baklasin at kunin ninyong lahat. Hakutin ninyo lahat ngayong gabi para mawala ng laman. Iwanan ninyong walang laman ang buong gusali. Sino namang tinatakot mo? Akala mo ba maapektuhan ako sa pagkuha mo ng ilang pirasong kasangkapan? Hanggat nakatayo ang gusali, bukas na bukas may mga turista pa ring tutuloy dito. Kahit wala ka, kikita pa rin ng malaking pera ang pamilya Lin namin. Tio, hindi nakasalalay sa bakanting bahay ang pagpapatakbo ng negosyo. Ni hindi mo nga alam kung paano gumagana ang supply chain tapos naglakas loob ka pang kumuha nito. Sana pagtanggap mo sa mga panauhin bukas, ay makangiti ka pa rin. Huwag mo kaming daanin sa ganyang pananalita at sumpa. Ang mga turista ngayon, napakadali lang nilang utuin. Kahit paano lang ang pag-asikaso ay pwede na. Isama mo na ang mga tao mo at umalis na kayo. Huwag mong harangan ang pagyaman namin. Nakuha na ang lahat ng gamit. Iniwan ko na ang mga susi sa ibabaw ng lamesa. Simula sa sandaling ito, wala na akong kinalaman sa kapalaran ng Yongsi homestay. Tiyo, nawa ay kayong mag-ama, ay maging matagumpay sa negosyo ninyo. Huwag kang mag-alala ngayong wala ng linta na katulad mong nang huthot sa amin. Kaming mag-ama ay mas kikita pa. Nang mas marami kumpara noon, makakaalis ka na at hindi na kita ihatid. Isang mahirap na pulubi, Tay. Akala talaga niya sa pagkuha niya ng kaunting gamit, ay magagawa na niya tayong talunin. Wala siyang kaalam-alam, na may plano na ako noon pa. Talo na talaga ang babaeng yan ngayon. Hindi na siya makakabangon pa. Anak, ano bang milagro ang ginawa mo ng palihim sa kanya? Anong klaseng sekreto ang laman ng bagay na ito? Sige na, sabihin mo na kay Papa ang totoo. Huwag ka nang pabitin dyan. Sinuhulan ko ang nasa front desk. Kinopya ko ang lahat ng impormasyon ng mga customer. Nandito lahat ang listahan ng mga nakareserbang customer bukas. Basta't isa-isa natin silang kontakin. Mapupunta sa atin ang lahat ng perang ito. Hahaha, napakahusay ng ginawa mo. Iyan ang mabuti kong anak. Hahaha, kahit naubusin pa niya ang laman ng bahay. Ano naman ngayon? Basta't nasa kamay natin ang mga customer. Tapos na siya. Akala naman nila nanalo na sila dahil lang sa nakuha ang listahan ng mga customer. Ang bobo talaga, napakaselan kaya ng mga mayamang kliyente. Serbisyo ang talagang tinitingnan nila. Ngayong wala na silang kahit nakama. Tingnan natin kung paano nire-resolbahin yan bukas. Kapitan Wang, Sixiaoxi po ito. Nakaalis na po ako roon. Pakiabihan na po ang lahat. Nagagamitin natin bukas ang reserbang lugar ng komite ng nayon. Magsisimula pa lang ang totoong palabas. Hello, sa bentahan ba ito ng mga second hand? Magdala kayo rito ng ilang pinakamurang kama. Mas mura, mas mabuti. Basta't pwede higaan, pwede na. Kailangang ma-deliver yan ngayong gabi. May darating kaming importanteng bisita bukas ng umaga. Kapag pumasok na ang mga mayayamang biktima bukas. Yaman na tayo. Yeti, ang bobo talaga ng Lindsay na yan. Sino siya para kalabanin ako? Sa huli, ang punong nagbibigay ng pera ay
mapupunta pa rin sa kamay natin. Base sa listahan, bukas pa lang, aabot na sa 100,000 ang makukuha nating paunang bayad. Kapag nalaman ito ni Lindsay, siguradong iiyak yun hanggang sa mahimatay. Haha, bukas na bukas din sa umaga. Ipakikita ko sa kanya kung sino talaga ang boss. Ang murang plastic na upuan na to ay napakapraktikal. Bagay na bagay ilagay sa front desk. Pwede na tong pagtiyagaan. Hindi naman to mapapansin ng mga tagalungsod. Nakakuha tayo ngayon ng libre ng mahigit 10 order ng customer. Grabe ang kita natin ngayon. Ang batang si Lindsay na iyon. Siguradong nagtatago yun ngayon habang umiiyak. Sino ba siya sa akala niya? At nangahas pa siyang agawan ako ng negosyo. Hanggat nariyan pa ang karatula, araw-araw ay may mga madaling mabiktimang customer na lalapit sa atin. Sa lahat ng malalaking platform, kalahati ang ibinawas ko sa presyo. Ang pinakamadaling pakitunguhan ay ang mga customer na naakit sa mababang presyo. May tinanggay siyang ilang piraso ng webless. At akala niya ay mapapabagsak niya ako. Ilang sirang plastic na lamesa at upuan lang naman. Kikita pa rin naman ako ng pera. Hahaha, ang magandang palabas ngayon. Ay nagsisimula pa lang naman. Maghintay ka lang at magbibilang na tayo ng pera. Siya Oxy, ano na ang gagawin natin ngayon? Nawala na tayong lahat ng pangkabuhayan. Sobra naman kung kumilo si Changi. Pinipilit niya tayong lahat sa bingit ng kamatayan. Mabubulok lang sa lupa ang lahat ng gulay sa bukid ko. Aleli mamang Wang, huwag kayong mag-alala. Simula pa lang ito. Ang inagaw lang naman ni Tito ay isang walang lamang istruktura lang naman. Walang laman pero totoong gusali naman yun ah. Ang pinakapuso ng isang homestay ay ang mga customer at ang ating serbisyo. Kung walang masasarap na sangkap, tiyak na hindi sila tatagal ng kahit 3 araw lang. At paano naman tayong lahat? Paano na tayo makahahanap ng ibang paraan para mabuhay ngayon? Mamang Wang, gusto kong gawin ang lahat ng bakanting bahay sa Nayon na isang marangyang homestay. Ang lahat ng bakanting bahay sa buong Nayon. Gagana kaya ito? Magtatayo ng kooperatiba. Kapag may pera, sama-sama tayong kikita. Siya Oxy, hindi ka naman nagbibiro. Totoo bang magtatagumpay ito? Nasa kamay ko naman ang lahat ng mga customer. Basta't magtiwala lang kayo sa akin. Bukas, ang unang batch ng mga bisita ay darating na rito sa atin. Sige, yamang hindi makatwiran si Changi. Tayo na lang ang magsarili. Tama, susunod kaming lahat sa iyo. Paunlarin natin ang Nayon natin. Kung ganoon, hayaan nating maranasan nila ang parusa sa pang-aagaw ng hindi sa kanila. Hindi siya makakabili ng mga organikong gulay. At hindi rin niya mapapanatili ang mga big-time na customer. Pero sa lumang eskwelahang ito, gugustuhin kaya ng mga tagalungsod na pumunta rito. Hindi naman kwarto ang inaalok natin, kundi ang natural na karanasan sa probinsya. Siya Oxy, napakagaling ng naisip mong paraan. Napakahusay talaga. Magsasama si Tito Wang ng mga tao mamayang hapon para linisin ang mga bakanting kwarto. Pupunta na ako ngayon sa bukid para pitasin ang lahat ng mga sariwang gulay. Naipadala ko na sa mga dati nating customer ang lokasyon ng ating bagong lugar. Yethwe, kung para naman kay Changi. Hayaan nating umiyak siya habang binabantayan ang walang lamang kwarto. Malalaman niya rin sa lalong madaling panahon na nag-iisa na lang pala siya at walang kakampi. Kapag nakikita ko silang naghihirap, ang sarap talaga sa pakiramdam. Huwag kang mag-alala, nagsisimula pa lang ang palabas. Kilos lang tayo ng dahan-dahan at sigurado. Kumilos na tayong lahat. Sumunod lang kayo kay Xia Oxy. Tiyak na hindi tayo lulugi. Boss, dito sa loob ng kwartong ito. Ang sangsang ng amoy ng plastic. May amoy pa kasi ang mga bagong palit na kasangkapan. Mawawala rin yan kapag napahanginan. Hindi talaga pwedeng tulugan dito. Ang sama pa ng lasa ng tanghalian. Ang ganda pa naman ng mga review sa internet. Peking patalastas lang pala ang ginagawa nyo. Kung ayaw mong tumuloy, diwag. Imposibleng peke ang pangalan ng homestay namin. Gusto ko nang mag-check out. Ibalik nyo sa akin ang lahat ng ibinayad ko sa kwarto. Mag-check out, ano sa tingin mo ang lugar na ito? Akala mo ba ganoon kadaling umalis dito? Pugad ng magnanakaw ang lugar na ito. Kapag hindi nyo ibinalik ang pera ko, magrereklamo ako. Hahaha, sige, magreklamo ka. Kapag pumasok na sa bulsa ko ang pera, huwag mo nang asahang mababawi mo pa. Qiangzi, huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Walang refund sa deposit. Lantaran kayong nagnanakaw ng pera. Ibubunyag ko ang kalokohan nyo. Sige lang, ipagkalat mo. Sakto nga para mailibreng patalastas kami. Ang kakapal ng mukha nyo. Tingnan nga natin, kung talagang walang makakapigil sa inyo. Qiangzi, hayaan mo siyang kumuha ng litrato. Mas malinaw, mas maganda. Tama, isama mo na rin ang karatula namin sa litrato. Pero pagkatapos mong kumuha ng litrato, huwag mong asahang makakakuha ka kahit isang kusing ng ibinayad mo. Ano, pipilitin nyo pa rin akong magbayad kahit ayaw ko. Ikukulong nyo ba ako rito? Ito ay pagprotekta lang sa negosyo namin. Manatili ka na lang dyan ng tahimik. Kung gusto mong umalis, pwede naman. Bayaran mo muna ng buo ang natitirang balanse.
Hindi pa nga ako nakakatuloy dito, tapos pababayaran nyo sa akin ang balanse. Bakit hindi na lang kayo mang-hold up? Ito ay para sa kabayaran sa sakit ng ulo na ibinigay mo sa amin. Umalis na kayo sa daan. Tingnan ko lang kung sinong mga has na humarang sa akin. Kapag hindi mo iniwan ang pera, hindi ka makakaalis dito kahit isang hakbang. Talagang wala na kayong takot sa batas. Akala nyo ba talaga ay walang makakapagparusa sa inyo? Sa baryong ito, ako ang batas. Lumabas ka at magtanong-tanong sa paligid. Qiangzi, bakit mo pa kinakausap ang taong iyan? I-lock mo ang pinto. Ilegal na pagpapakulong ang ginagawa ninyo. Pakawalan nyo ako bilis. Hahaha, pagkukulong daw. Ang totoo, pinatutuloy lang naman namin ng maayos ang mga bisita natin. Sa Klolo, hindi naman ito transient house. Pugad ito ng mga magnanakaw, sige sumigaw ka lang. Kahit mapatid pa ang litid mo sa kasisigaw, walang darating para iligtas ka. Tatay, may problema po. Nilulunod na tayo ng mga negatibong review sa internet. Ang rating ng Yongsi Homestay. Isang umaga lang, bumagsak na agad sa pinakamababa. Binabatikos na tayo ng lahat online at tinatawag na ng gagansong tindahan. Bakit ka natataranta? Ilang negatibong review lang iyan. Anong mapapala nila dyan? Dahil sa sikat ng pangalan natin. Marami pa ring dadaan na mayayamang turista na madaling mauto. Hayaan mong mag-ingay ang mga hampas lupang netizen na iyan. Hindi naman yan mapipigilan ang pagbibilang at pagkita natin ng pera. Sa bulok na lugar ninyong ito, hindi ko na kayang manatili rito kahit isang segundo pa. Amoy murang plastik ang buong silid. Pupunta ako sa totoong Yongsi Cooperative. Gusto mong umalis? Sige, pero walang kahit isang kusing na ibabalik sa deposit mo. Kahit saan ka pumunta, pareho lang naman. Si Boslin kasi, nag-post na ng video noon pa para maglinaw. Nasa cooperative na ang buong orihinal na grupo. At may libre pa silang tirahan. Tatay, ang salbahing babaeng iyon. Inaagawan talaga tayo ng mga customer online. Nagpa-promo pa siya ng libreng tuloy. Nagsyalisan tuloy ang mga bisita. Buti nga sa inyo at walang pumupunta rito. Mga manloloko kayo. Si Lindsay, napakawalang utang na loob na trader. Pumunta pa sa inabandonang mababang paaralan para lang magtayo ng cooperative. Ano namang mapapala niya roon? Tingnan natin kung ano ang ipapakain niya sa mga bisita. Magsasara rin iyan balang araw. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang orihinal na namamahala na si Lindsay. Ang aming grupo ay tuluyan ng lumipat sa Yongsi Cooperative. Para sa mga na-scam na turista. Nag-aalok kami ng 2 gabing libreng tuluyan para sa inyo. Si Aoxi, gumana talaga ang diskarte mo. Pumunta na rito sa atin ang lahat ng bisita. Ganadong-ganado ang lahat sa pagtatrabaho. Nalinis at napakintab talaga ang lumang bahay. Mga organikong gulay na sarili nating tanim. Garantisadong walang mabibitin. Diyos ko, ang lumang paaralan sa baryo ay naisayos ng napakaaliwalas at napakakomportable. Ang bango ng amoy ng ulam na ito. Ito ang tunay na putaheng probinsya. Ang lugar na ito, kumpara sa bahay ng sakim na tiyuhin, mas maganda rito ng 10,000 beses. Pasensya na po sa inyong dinanas. Tikman ninyo po itong saan na galing sa bundok na kami mismo ang pumitas. Tunay na karanasan sa probinsya. Hindi kailangan ng marangya ngunit walang lamang tirahan. Ang galing naman, magsusulat ako sa internet. Para bigyan kayo ng sandamakmak na magagandang review. Hahahak si Aoxi. Kung magpapatuloy ito, tiyak na aasenso ang buong baryo natin. Doon naman kay Changi. Siguradong wala ng kahit isang tao ngayon. Ang nasa katwiran, laging may kakampi. Ganyan talaga ang napapala ng mga sakim. Unang hakbang pa lang ito. Kailangan pa nating bumuo ng isang magandang sistema para sa ating kabuhayan. Madaling magtanim ng galit si Tio. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganoon na lang. Tito Wang, pakiusap, mag-ayos kayo mamayang gabi. Ng ilang tao na magpapatrolya sa paligid. Tay, buong araw na. Wala man lang kahit isang mayamang customer na nagtatanong ng daan. Pero ang mga tawag na nagkakansela ng booking habang nagmumura, ay nakatanggap na tayo ng 12 Ngayon, talagang wala na tayong natitirang kakampi. Ang mga hampas lupang ito na kung saan lang may pakinabang doon pumupunta. Imbis na tumira sa maayos na gusali, ay mas pinili pa nilang tumira sa sirang paaralan. Nawawala na ba sila sa sarili? Kasalanan ito ng babaeng si Lindsay na nanggugulo sa likod natin. Tay, tingnan mo ang pinost niyang video para magmayabang. Pinupuri siya ng buong internet. Sabi nila masarap daw ang mga luto niya. Sinasabi nilang mapagsamantala ang tindahan natin. Gusto niya akong gipitin ng tuluyan. Wala pa siyang ibubuga. Hindi ba ipinagmamalaki niya na maganda ang serbisyo niya? At masarap daw ang luto niyang pagkaing bukid. Bukas na bukas din sa umaga. Sisiguraduhin kong ang mga bisita niya ay hindi man lang makakapaghugas ng mukha. Tay, ano pong balak niyong gawin? Kakampi na niya ang buong baryo ngayon. Sinong nagsabing harap-harapan akong manggugulo? Sisirain ko ang mismong pinagkukunan niya. Ang tubo ng tubig sa lumang paaralan ng barangay ay nakalantad lang sa likod ng bundok. Pupusit ako doon mamayang gabi para putulin. Walang kamalay-malay ang kahit sino. Ang galing kapag nawalan sila ng tubig. Tingnan natin kung paano siya mag-aasikaso ng mga bisita bukas.
Ang mga pihikang tagalungsod na iyon. Siguradong sisirain ang reputasyon niya. Kumuha ka ng malaking liabe tubo. Dudurugin natin ang kabuhayan niya mamayang gabi. Huwag mong igalaw-galaw ang flashlight. Itutok mo doon sa main valve ng tubig sa lupa. Ito nga po yung papunta sa kantina ng paaralan. Ayos na ayos, tingnan mo ako ngayon. Kung paano ko sisirain ang pagkakakitaan niya. Nen, lalaban ka pa sa akin. Masyado ka pang hilaw. Tingnan ko lang bukas ng umaga kung ano ang ipanghugas mo sa mukha ng mga mayayaman mong bisita. Bilisan niyo na pong pihitin, tay. Baka mamaya may magpatrolya ng mga taga-baryo. Ang tigas pa ng lumang tubong ito. Tingnan mo kung paano ko ito babaliin ng husto. Kapag nawalan sila ng tubig, sira agad ang reputasyon niya. At sa oras na iyon ang mga bisitang iyon, ay babalik din ng kusa sa pwesto ko. Ang galing niyo, tay. Sirang-sira na ang rosca ng balbulang ito. Kahit kumuha pa sila ng tubero bukas para mag-ayos maghapon, hindi pa rin nila maaayos yan. Buti nga sa kanya ito ang tinatawag na malupit na kabayaran sa hindi pagrespeto sa nakatatanda. Uwi na tayo para makatulog ng mahimbing. Hintayin na lang natin ang magandang palabas bukas. Hindi ko na makapaghintay na makita siya, na nagmamakaawa at sunod-sunuran bukas. Swak na swak ang diskarte nating ito. Siguradong yari siya rito. Kapag sira na ang pangalan niya, kukunin ko uli sa presyong barya lang. Ang kooperatiba, pabilis alis na tayo. Parang may nakatutok na flashlight galing doon. Sige, tara na. Tingnan natin bukas ng umaga kung paano siya luluhod at magmamakaawa sa akin. Aling may-ari, bakit po? Biglang nawala ng tubig. Nagsasabon pa lang ako ng buhok ko. Puno pa ng bula ang ulo ko. Naku, sigurado pong may sira ang tubo ng tubig sa may bundok sa likod. Paano na niyan? Naghihintay pa naman ang mga bisita para mag-ayos at kumain. Li, huwag kang magpanik. Pasok naman iyan sa plano natin. Pumunta ka sa likod bahay at hilahin ang timba sa 100 taong lumang balon. Paumanhin po talaga. Ngayong araw ang ating espesyal na araw ng karanasan. Inilunsad po natin ang natural at tradisyonal na karanasan sa pag-igib ng tubig sa lumang balon. Pwede pong gumamit ang lahat ng timbang kahoy para mag-igib ng matamis na tubig balon panghilamos at panglinis. Pag-igib ng tubig sa lumang balon. Sa lungsod ay talagang hindi mabibili ng pera ang karanasang ito. Napakasaya naman yan. Bilis dalhin mo kami sa likod bahay para masubukan. Walang problema ang naiigib na tubig balon ay mas masarap ding ipangtimpla ng tsaa. Halika rito, Xiao Oxy, tingnan mo ito. Halatang halata na. Sinadyang sinira gamit ang malaking liabe tubo. Napagaspang ng pagkakaputol. Siguradong kagagawan ito ni Tito at ng anak niya. Ang sasama ng ugali ng dalawang to. Para lang pilitin tayo, talagang gumamit pa sila ng ganyang kaduming paraan. Magsasama ako ng mga tao ngayon din papunta sa bahay ni Changi. At doon kami magtutuos. Tito, ang hindi na natin kailangang makipag-away sa kanila. Baka tayo pa ang magmukhang masama niyan. Si Tito sa pagkakataong ito ay kusang naghukay ng sarili niyang libingan. Tingnan niyo po itong mapa ng daloy ng tubig sa buong nayon. Aling linya po ba ang pinutol niya? Teka. Nakakonekta yan sa lumang bulwagan ng mga ninuno natin ah. Iyan ang pangunahing tubo ng tubig para sa buong komunidad. Tama po kayo. Ang sinira niya ay hindi naman sarili kong ari-arian, hindi kailinsi. Ayon sa patakaran ng baryo natin, kapag sinira ang pampublikong pasilidad ng komunidad, ano po ba ang dapat na parusa doon? Sa patakaran ng baryo natin, kung sino man ang sumira ay kailangang putulan ng tubig at kuryente sa loob ng 3 araw bilang parusa. Kaya po bilang kapitan ng barangay, hindi po ba dapat na nating ipatupad ang batas ng baryo ngayon? Magaling na bata, talagang matalino ang paraan mong to. Ibang klase talaga. Tatawagin ko na agad ang mga opisyal ng baryo para patayin agad ang pangunahing balbula ng tubig sa bahay niya. Sige po, Tito Wang. Hayaan nating anihin niya ang sarili niyang gawa. Kung bibilangin ang oras, doon sa lumang eskwelahan na abandonado na, siguradong nagkakagulo na sila doon ngayon. Walang tubig para maghilamos o magluto. Yung mga tagalungsod na yon, siguradong sisirain ang reputasyon niya. Ito ang napapala ng hindi nakikinig sa mas nakatatanda. Ayan tuloy at nagdurusa ngayon. Kapag lubos nang nasira ang pangalan niya, kusang loob niyang ibibigay sa atin ang pakikipagtulungan na yan. Pagdating ng oras na yon, paluluhurin ko siya. Magmakaawang tanggapin ko siya kahit bilang utusan lang. Hahaha, ang buong ari-arian ng pamilya Lin. Sa huli ay mapupunta lang sa ating mag-ama. Ano ba ang ginagawa ninyo? Gitna ng ligo ko biglang nawala ng tubig. Ang dami pang bula sa ulo ko. Mahapdi na sa mata, hindi ko man lang maidilat. Huwag kang iwi. Napaka-stable kaya ng pressure ng tubig namin dito. Paano namang mawawala ng tubig? Nga naman, baka hindi mo lang alam kung paano gamitin ang high-tech na switch namin dito. Teka, ang weird naman. Bakit pati rito sa front desk walang lumalabas sa gripo? Pa, hindi ka ba nagbayad ng bill sa tubig? Kaya pinutulan tayo ng water company. Wala akong pakialam kung anong dahilan yan. Ang mahal ng binayad ko sa kwarto na ito. Kahit simpleng paligo man lang hindi nyo masiguro. Anong klaseng homestay ba itong pinapatakbo nyo?
Solusyonan nyo nga ito agad. Kung hindi, yari kayo sa akin. Boss naman, palamigin nyo muna ang ulo nyo. Baka may biglaang maintenance lang sa barangay natin. Tama. Bibili lang kami ngayon din para sa inyo. Ng ilang galon ng mineral water. Mineral water ang ipambabanlaw ko. Libo-libo ang binabayad ko bawat gabi rito. Tapos ganito lang ang mararanasan ko sa kwartong ito. Huwag mo akong daanin sa daldal. Nasira na ng tuluyan ang bakasyon ko. Ayon sa Consumer Protection Law, hihingi ako ng 3 beses na kompensasyon. 3 beses na kompensasyon. Para mo na kaming hinold up niyan. Kalahati lang ng binayad mo sa kwarto ang kaya naming ibalik. Bahala ka kung ayaw mo. Sige ha, tatawagan ko na agad ang kagawaran ng turismo. At ang sanitation office. Sasabihin ko sa kanila na sira-sira ang mga pasilidad nyo rito. At manluloko kayo. Huwag po, boss, maaari naman nating pag-usapan ito ng maayos. Pakiusap, huwag na huwag po kayong tatawag doon. Magbabayad ako ng 3 beses na halaga ng danyos. Ibabalik ko sa inyo ang bawat sentimo ng walang bawas. Kiangzi, bilisan mo at pumunta ka sa accounting. Kumuha ka ng cash sa drawer. Kunin mo ang pera at umalis ka na agad. Napakalaking malas naman ito sa buhay ko. Kahit pabayaran ako ng bulok na shop na ito para pumunta. Hindi na talaga ako babalik dito sa pangalawang pagkakataon. Diyos ko po naman. Ito na nga lang ang huli kong. Konting perang pampaikot sa negosyo. Bilisan mo at alamin mo kung ano ang nangyari. Kung sinong walang hiyang tao ang nagpatay ng tubig natin. Pagaling ito kay Kapitan Wang. Ang boses na anunsyo mula sa konseho ng barangay. Bilisan mo at i-speakerphone mo. Para malaman natin kung ano talaga ang nangyayari. Tianggi, sadyang sinira mo ang pangunahing tubo ng tubig ng barangay. May malinaw na ebidensya laban sa iyo. Pagkatapos bumoto ng lahat ng residente, alinsunod sa mga patakaran ng barangay, puputulan ng tubig ang homestay ninyo sa loob ng 3 araw. Paanong nangyari ang ganoon? Paano nila nalaman na tayo ang may gawa nyon? Sinadya akong bitagin ang sutil na babaeng iyon. Walang tubig sa loob ng 3 araw. Ang mga bisita sa homestay na ito, tiyak na magsisialisan silang lahat. Kakabayad lang natin ng napakaraming pera. Ngayon ay tuluyan nang naputol ang pondo natin. Pa yung inutang mong pera pambili ng mga muebles noon. Kinukulit pa rin tayo para sa interes nyon. Ngayon wala man lang pumapasok na kahit 1 sentimo. Paano natin babayaran ang mga utang natin yan? Huwag kang magpanik kahit mangutang pa ako uli. Kailangan ko pa ring maitawid ang peak season na ito. Pupunta ako sa bayan para maghanap ng mautangan ng panandali ang pondo. Magbabayad ako ng malaki para sa rasyon ng tubig mula sa truck. Kahit ibenta ko pa ang lahat ng ari-arian ko. Hindi ako yuyuko sa sutil na babaeng iyon na si Lindsay. Sige, pupunta na ako ngayon para mangutang ng pera. Kailangan nating bawiin ang dangal natin. Pamasyadong mataas ang interes nito. Kailangang madoble yan sa susunod na buwan. Bakit ka natatakot basta mapabagsak natin si Lindsay? Barya lang naman ang perang to. Pero wala naman tayong mga customer. Saan tayo kukuha ng pambayad sa utang na to? Kapag nagkapera na tayo, pwede na nating iparenovate ito ng mas marangya. Nag-order pa nga ako ng espesyal na mga mamahaling koi para magmukhang elegante ang pwesto natin. Tama nga naman, ganyan na ganyan ang gusto ng mga taga-syudad. Ang tawag doon ay high class. Basta mukhang marangya ang pwesto natin. Siguradong lalapit ang mga mapeperang customer. Pumunta ka sa baryo, at bigyan mo ng babala ang mga magsasakang nagtatanim ng gulay. Sino mang maglakas loob na magbenta ng gulay kay Lindsay, ay para na rin kinalaban ako. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakatagal sa baryong ito. Naiintindihan ko, gagamitin ko ang pagiging nakatatanda ko. Para pasunurin sila, dapat maputulan siya ng mga sangkap sa pagkain. Para hindi man lang siya makapagluto. Huwag kang mag-alala, Tay. Sa pagkakataong ito, siguradong gigipitin natin siya ng husto. Nagmamatigas si Kapitang Tianggi. Hinaharangan niya ang pinto para hindi makapaghatid ng mga gulay. Gusto talaga ng taong ito na pabagsakin ang kooperatiba natin. Sinabi niyang kung sino man ang magbenta, ay pupuntahan niya kasama ang mga tauhan niya para manggulo sa bahay nito araw-araw. Anong nangyari? Bakit nandito kayong lahat? Buti naman at nakarating ka na, Xiaoxi. Naputol na ang supply natin ng gulay. Ginamit ni Tianggi ang posisyon niya bilang nakatatanda para pilitin ang lahat na sa kanya ibenta ang mga gulay. Kung hindi natin maihahatid ang mga gulay, anong ipapakain natin sa mga customer? Kapag nasira ang reputasyon natin, siguradong katapusan na natin. Aling Li, Mang Wang, huwag po muna kayong mabahala. Kung gusto niya talaga ng mga gulay, ibenta na natin ang lahat sa kanya. Ibebenta lahat sa kanya. Paano naman ang gagawin natin sa kooperatiba? Nga, hindi naman pwedeng hayaan nating magutom ang mga bisita, di ba? Pwedeng ibenta, pero dapat triplehin ang presyo base sa presyo sa merkado. Triple, nangutang lang siya ng pera. Papayag ba siyang magpauto ng ganoon? Desperado siyang harangan ang daan ko. Kahit gaano pa kamahal, mapipilitan pa rin siyang bilhin iyan. Kahit na ganoon, paano naman ang mga gagamiting sangkap sa kusina? Huwag kang mag-alala.
Nakipag-ugnayan na ako noon pa sa isang organikong sakahan sa kabilang na yon. Bukod sa mas maganda ang kalidad ng mga gulay doon, mas mababa pa ang puhunan. Ang galing naman. Hayaan siyang gamitin ang inutang niyang pera para bumili ng mamahaling gulay. Gagamitin natin ang sarili niyang plano laban sa kanya. Habang dumarami ang iniipon niya, mas mabilis siyang babagsak. Ang sarap sa pakiramdam. Sasabihan ko na agad ang lahat na magtaas ng presyo. Tay, maayos ko na ang lahat. Nabili ko na ang lahat ng gulay sa nayon. Magaling. Huwag kang mag-iiwan kahit isang pirasong sibuyas dahon sa buwisit na babaeng iyan. Kahit gumastos tayo ng triple. Sulit naman ang bawat pisong nagastos natin. Siyempre, kapag naubusan siya ng mga sangkap, siguradong aalis agad ang mga customer niya. Tay, ang mamahaling isdang koy na binili natin. Dumating na rin sa wakas. Tara, tingnan natin ang ating mga isdang pampaswerte. Ang pinakatampok sa ating tindahan. Tingnan mo ang disenyo sa katawan nila. Ang isa lang nito ay sapat na para sa isang taon nating pagkain. Dahil mayroon tayong ilang pool ng mga isdang koy para magpasikat. Siguradong makakabawi tayo. Bigyan mo pa sila ng dekalidad na pagkain ng isda. Para maging mas masigla sila. Ako nang bahala. Aalagaan ko ng mabuti ang mga mamahaling isdang ito. Anyway, ang prompting si Lindsay na iyan. Kailanman ay hindi pa siya nakakakita ng ganito karangyang bagay. Hintayin lang natin siyang malugi. Tiyak na tatawanan ko siya ng harap-harapan. Ha. Sigurado ngayon dahil wala siyang mailutong gulay. Nagtatago siya habang umiiyak. Ito ang tinatawag na pagdurog gamit ang kakayahan. Ano ang ipanglalaban niya sa akin? Ang galing mo talaga, Papa. Direktang pinutol ng hakbang na ito ang kanyang pinagkukunan. Si Oxy at Changi. Binili nga nila ang mga gulay sa 3 beses na mas mataas na presyo. Gaya ng inaasahan. Gigil na gigil siyang pabagsakin tayo. Naglabas pa siya ng malaking pera para sa palaisdaan. Para mag-alaga ng mamahaling isdang koy. Haha, ipinangangalandakan pa niya iyon kahit saan. Naaagawin daw niya ang lahat ng customer natin. Mang-agaw ng mga bisita. Gamit lang ang ilang isda at mga bulok na gulay sa bodega. Kung wala namang maayos na serbisyo, bakit naman iyon tatangkilikin ng mga bisita? Maselan ang mga mamahaling isdang koy. Kailangan ng napaka-espesyal na kalidad ng tubig para sa kanila. Kalidad ng tubig, ang tubig sa nayon natin. Hindi ba galing lang naman sa likod ng bundok iyon? Mataas ang taglay na alkalina ng tubig batis sa likod ng bundok. Pangdilig lang ng mga pananim ang bagay doon. Gagamitin ang maalkalinang tubig para mag-alaga ng imported na koy. Hindi ba naghahanap lang siya ng sariling kapahamakan yan? Kaya nga halatang wala siyang totoong kaalaman. Puro panlabas na anyo lang ang tinitingnan niya. Hindi sila hiyang sa kapaligiran natin. Hindi man lang makakatagal ang 2 araw ang mga isdang iyon. Ang hiniram niyang pera na ipinuhunan niya, ay tiyak na mapupunta lang sa wala. Iyan ang kapalit ng padalos-dalos na pamumuhunan. Natural lang na siya mismo ang umako niyan. Siya rin ang gumawa ng sarili niyang kapahamakan. Buti nga sa kanya na ganyan ang sinapit niya. Kapag namatay na ang mga isda at nabulok na ang mga gulay, tiyak na susugod na sa kanya ang mga naniningil ng utang. Sa oras na iyon tingnan ko lang, kung paano niya itataguyod ang bulok niyang homestay. Nailabas na niya ang lahat ng kanyang alas. Ngayon oras na para tayo naman ang humila sa lambat. Pa, bakit parang itong mga isda? May kakaiba sa kanila. Bago pa lang kasi ang kapaligiran nila. Masasanay din yan paglipas ng ilang araw. Nag-aalala ka na naman sa wala. Pero bakit silang lahat? Nasa ilalim lang ng tubig at hindi gumagalaw. Paparating na ang mga importanteng bisita. Bilisan mo at punasan mo ulit ang buong bulwagan. Sige po, dahil sa mga mamahaling isdang ito. Siguradong malaki ang kikitain natin ngayon. Lindsay, humanda kang panoorin kung paano kita yuyurakan at tatapakan sa ilalim ng mga paa ko. Pa, patay na silang lahat. Ang daan-daang libong halaga ng mga koy ay nakatihaya na at lumulutang. Hindi talaga mabubuhay ang mga mamahaling isda sa maalat at may alkalang tubig na ito. Nalunod at namatay silang lahat. Ang mga hiniram nating pautang na may mataas na interes ay tuluyan nang nawala at napunta sa wala. Ang lahat ng naipon ko. Isinanla ko pa naman ang bahay natin para lang sa perang hiniram ko na iyan. Walang freezer para mapanatili silang sariwa. At ngayong mainit ang panahon, nabulok na at bumabaho ang lahat sa loob ng bodega. Hindi maaari ito. Siniguro ko namang wala nang matatakbuhan si Lindsay. Pero matagal na pala siyang nakipagkasundo sa organikong sakahan sa kabilang na yon. Para sa direktang supply ng mga pagkain. Sabi ng mga customer, ang mga pagkain sa kanila ay mas masarap pa ng 100 beses kumpara noon. Sinasadya niya tayong bitagin. Pinapanood lang niya tayo. Habang tumatalon sa nagbabagang apoy, ang mga naniningil ng utang ay nasa labas na. May dala silang mga karatula at hinaharangan ang pinto natin. Patay na, tuluyan ang naubos ang pondo natin. Talagang nabaon na tayo sa kabiguan at wala nang matakbuhan. Siya Oxy, ang mga sariwang gulay na galing sa organikong sakahan na ito, ay gustong-gusto talaga ng lahat. Masayang-masaya ang mga customer habang kumakain. Kaya siguradong napakatatag na ng reputasyon natin ngayon. Ang kalidad pa rin ang pinakaimportante sa lahat. Hindi talaga magtatagal ang mga taong gumagamit ng madidilim na paraan.
Balita mula sa mga tao sa mailabasan ng baryo. Patay na raw lahat ng mga koy sa palaisdaan ni Tianggi. Bulok na rin ang mga gulay na binili nila sa mataas na presyo. Puno na ng mga naniningil ng utang sa harap ng bahay nila ngayon. Nabulag sila ng sarili nilang kasakiman. Ito ang ganti ng kalikasan. At parusa na rin ang batas sa negosyo. Boss Lin, ang mga prutas at gulay nyo rito. Mas matamis pa kaysa sa mga pagkain sa malaking restoran. Buti na lang talaga lumipat kami rito sa inyo. Doon sa kabila, umaamoy na ang nabubulok nilang paninda ngayon. Nako, bagay lang sa kanila ang malugi. Napakasama kasi ng ugali nila sa pagnenegosyo. Siya Oxy, sa wakas ngayon, ang kabuhayan nating mga taga-baryo ay siguradong masisiguro na nating ligtas. Mang Wang, kung kailan naman tahimik ang sitwasyon, doon palalo nating hindi dapat ibaba ang ating pag-ingat. Ang mga katulad ni Tito, kapag nabaon na sa gipit na sitwasyon, baka palihim na gumawa ng kung anong kalokohan. Sa labas, puno ng mga taong may hawak na banner para maningil ng utang. Sabi nila kapag hindi pa raw natin sila binayaran, bukas na bukas din ay maghahain na sila sa korte para ipasara ito. Bakit ka ba natataranta dyan? Hanggat sa atin pa ang lupang ito, makakahanap ako ng paraan para magkapera. Magkapera? Sa bulok na lugar na ito na wala man lang pumupuntang kaluluwa ngayon. Paano naman natin gagawin yan? Hindi na nga ubra ang normal na negosyo. Pero may mga taong naghahanap ng tago at pribadong lugar. Kung may lakas ka lang ng loob, ang kikitain natin sa upa kada gabi ay sapat na para mabayaran ang lahat ng utang natin. Hello, Boss Wang. Di ba nabanggit mo noon na naghahanap ka ng lihim na lugar para magtapon ng basura nyo? Ang likod bahay ko rito ay saradong-sarado. Diretso pa ito sa masukal na kanal sa mailikod ng bundok. Siguradong walang makakahuli sa inyo. Bayad agad ng cash ang upa. Ngayong gabi mismo, pwede nyo nang dalhin dito ang mga tanker truck nyo. Nababaliw ka na ba? Hayaan mong magtapon ng chemical na basura ang pabrika sa nayon natin. Anong nayon natin? Bakit? Ano bang paki natin sa kanila? Wala akong paki kung mamatay man sila. Wala akong paki kung hindi sa kalsada tayo matutulog. Sa kalsada na tayo titira. Pero, ang tubig sa kanal na yan ay aagos papunta sa sapa ng nayon. Mas mabuti nga yon ang lasong tubig na yan ay diretsong dadaloy sa kooperatiba ni Lindsay. Pagdating ng oras, babaho ng todo roon. Tingnan ko lang kung may tumira pa sa lugar niya. Isang bala, 2 ibon. Makakakuha na tayo ng malaking pera para pambayad utang. Mapapabagsak pa natin siya. Sabi ni Boss Wang, itapon na natin habang madilim ang gabi. Walang makakaalam kahit sino. Sige, kung walang awa ang mga taga nayon sa atin, huwag nilang isisi sa atin kung maging masama tayo. Boss Lin, ito ang 200,000 cash. Sapat na siguro to para rentahan ang likod bahay mo ng 3 araw, di ba? Sapat na, sapat na. Napakadaling kausap talaga ni Boss Wang. Hulog ka talaga ng langit sa amin. Tandaan mo, kapag nakuha mo na ang pera, tumahimik ka lang. Kapag nagkaproblema, hindi kita kilala. Huwag kayong mag-alala, boss. Ang likod bahay ko ay konektado sa malalim na kanal. Siguradong walang maiiwang bakas. Pirinado na ang kontrata. Iurong mo na ang sasakyan mo. Papasok na ang truck ko rito. Walang problema. Pupunta na ako ngayon para buksan ang malaking bakal na pinto sa likod. Tay, napakalaki pala ng kapasidad ng truck na to. Kayang-kaya nitong paitimin ang buong sapa sa ibaba. Mas maganda nga kung mangitim yon. Bukas, siguradong magiging silid ng nakalalasong gas ang kooperatiba. Lindsay, tingnan ko lang kung paano ka ngayon. Magpanggap na malinis at disente pa. Gising pa pala si Xiaoxi. May napansin lang nakakaiba ang mga taga-baryong nagpapatrolya sa gabi. May ilang malalaking tanker truck na walang plaka. Napalihim na pumasok sa likod bahay ni Tianggi. Tanker truck na walang plaka. Anong gagawin ng mga yan sa bahay niya sa ganitong oras? Yayain ko talaga ang mga kasama ko para sirain ang bakuran niya. Huwag kang padalos-dalos, wala pa tayong malinaw na ebidensya. Baka baliktarin pa niya tayo, hayaan mo siyang magtapon. Ito ang sarili niyang kamay, na maghuhukay ng pinakamalalim niyang libingan. Mangwang magsama kaagad ng mga tao sa water gate ng baryo, para tuluyang harangan at ilihis ang agos ng tubig. Hindi natin hahayaang ang polusyon ay makaabot kahit 1 pulgada sa lupa ng kooperatiba. Dalhin mo to at pumunta ka sa mataas na bahagi ng bundok sa likod. Videohan mo ang buong proseso ng pagtatapon nila ng dumi. Tay, ang tindi ng amoy. Hindi ko na nga maidilat ang mga mata ko eh. Ano namang masama kung mabaho? Amuyin mo ang ginto rito sa loob ng kahon. Ang bango-bango at dahil sa perang to. Bukas na bukas ay kaya na nating bayaran at palayasin ang lahat ng naniningil ng utang. Hindi lang natin mababayaran ang mga utang natin. May matitira pa ring malaking halaga para pangkapital natin. At ang pinakamahalaga sa lahat, bukas ng umaga ang mailasong tubig ay aapaw patungo sa kooperatiba ni Lindsay. Tingnan natin bukas kung makakangiti pa ba siya. Bahagi to ng diskarte sa laban. Kahit pasirain ko ang kabuhayan ng pamilya Lin, hindi ko papayagang makinabang doon ang ibang tao. Hahaha, wala naman siyang kaalam-alam eh. Sa negosyo kailangan mong maging malupit para kumita ng malaking pera.
Bukas na ang araw ng tuluyan niyang pagbagsak. At luluhod siya para magmakaawa sa akin sa mismong katapusan niya. Wala na talagang katinuan si Changi. Sira na ang buong sapa sa likod ng bundok. Nakasara na ng mahigpit ang water gate. Hindi na makakapasok ang maruming tubig. Pero ang nakakalasong amoy ng kemikal ay hindi natin maitatago. Ang bukirin ng komite ng baryo ang tuluyang napinsala. Ang mga pananim na pinaghirapan ng ating mga kanayon. Nasira na ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Hawak ko na ang pinakaimportanteng ebidensya. Kagabi sa iligal na pabrika. Ang buong pagtatapon ng dumi ay na-record sa video. Napakahusay, matibay na ebidensya ito. Sa harap ng ganitong kasamaan, hindi na tayo magpaparaya. Nawalan na ng tiwala ang lahat kay Changi. Napakalaking kasalanan nito. Buong nayon ay sumusuporta sa iyo. Dapat siyang magbayad. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makatatakas. Dati ay kompetisyon lang sa negosyo. Pero ngayon, sumobra na siya. Kaming mga nakatatanda rito, ay hindi papayag na sirain niya ang nayon. Ang sulat ng reklamo mula sa lahat, at ang mga ebidensya ay inihanda ko na. Lahat ng tao sa nayon ay nagmarka na ng thumbprint. Nangakong ipagtatanggol ang ating tahanan hanggang kamatayan. Kapag naipasa na ang sulat na ito, tiyak na tapos na siya. Hindi na natin hahayaan ang salot na ito, na magpatuloy sa kanyang masamang gawa. Isusumiti ko na ngayon ang mga dokumento sa ahensya ng kalikasan, upang formal na maghain ng kaso, para tuluyan nilang ipasara, ang walang konsensyang iligal na pabrikang iyan. Akala ni Tito ay maitatago niya ang lahat. Napakalaking kahangalan talaga. Tingnan natin kung paano pa niya maipagmamalaki ang kanyang otoridad bilang nakatatanda. Kahit ang pinakamakapangyarihan pa ang dumating, ay hindi siya maililigtas. Nilamon na siya ng kanyang kasakiman. Oras na lamang ang bibilangin bago siya bumagsak. Hawak na natin ang pera. Pero napakabaho talaga sa labas. Basta may perang kikitain. Kahit sa mabahong kanal ay magagawa ko pang tumawa. Sobrang baho, halos hindi na ako makahinga. Nagsitakbuhan na ang lahat ng tao. Ano ang dapat ikatakot? Hawak naman natin ang isang kahon ng pera. Palayasin mo silang lahat ngayon. Nakaamoy ang mga naniningil ng utang sa labas. Lalo silang nanggugulo ngayon. Masyadong ewi ang mga hampas lupang iyan. Tapunan mo sila ng pera para lumayas na. Halo, Boss Wang, bakit ka napatawag ngayon? May dala ka na naman bang mas maraming pera? Para arkilahin ang pwesto, hahaha. Boss Wang, makikipagtulungan ka ba ulit sa amin? Anong tulungan ang pinagsasabi mo? Ang mga tao sa baryo nyo, ibinigay ang video sa mga taga-environmental agency. Ipinasara na ang pabrika ko. Hindi rin kayo makakatakas. Anong environmental agency? Paanong mangyayari iyon? Hating gabi naman natin tinapon ang mga dumi. Sino ba talaga ang sumira sa atin? Pasigurado si Lindsay iyon. Siya lang ang may pakana nito. Ang lakas ng loob ng babaeng iyan na traidurin ako. Pasira na ang lahat ngayon. Malulugi tayo sa laki ng multa. Huwag kang matakot, basta nandyan pa ang lupa. Hindi pa ako talo. Pero ang mga taga-environmental agency, papunta na sila para ipasara tayo. Kahit mamatay pa ako, isasama ko sa hukay ang kooperatiba niya. Paanong binabalak mong gawin? Hindi natin siya kayang labanan. Pumunta ka sa bayan at kumuha ng pera. Magtawag ka ng ilang mga basagulero para maging backup natin. Bakit kailangang magtawag ng mga basagulero? Huwag ka ng maraming daldal. Haharangan ko ng tuluyan ang pinto niya. Walang makakakuha ng magandang buhay ngayon. Sabay-sabay tayong babagsak lahat. Huwag kayong mag-alala. Agad nating matitigil ang pinagmumula ng dumi na iyan. Nandito naman si Xiaoxi. Makakahinga na rin tayo ng maluwag. Ngayon kailangang magbayad ni Lin Changi ng napakabigat na parusa sa ginawa niya. Tabi kayong lahat ngayon sa bulok na lugar na ito. Walang sinumang makakatuloy dito. Kung matalino kayo, isara nyo na ito agad. Kung hindi, araw-araw kaming manggugulo rito sa inyo. Sa sikat ng araw nyo pa talaga ginagawa ito. Gusto nyo talagang maging siga. Nagdadala pa kayo ng mga tambay para manggulo. Desperado na talaga si Tio. Tawagan mo na agad ang pangkat ng kalikasan. Iurong nyo ang lahat ng reklamo. Bakit mo naman inisip na gagawin ko iyon? Pumayag sa ganyang walang kwentang hiling. Kung hindi ang mga tropa kong ito, araw-araw natatambay sa lobby nyo para bisitin ka. Hanggat walang sinasabi ang amo namin, dito na kami titira habang buhay. Tingnan lang natin kung sinong customer pa ang maglalakas loob na mag-check-in at gumastos dito. Iurong mo lang ang kaso. Kanya-kanya na tayong buhay at walang pakialaman. Akala nyo ba dahil lang sa mga taong iyan, ay matatakasan nyo na ang parusa ng batas? Kapag pinuno nyo kami, sabay-sabay tayong magugutom at walang mapapala. Krimen ang pagsira sa kalikasan. May oras pa para itigil nyo ito. Kung wala akong pera, patay na rin naman ako. Wala na akong pakialam sa iba. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka palalagpasin ng mga kabarangay natin. Kapag hindi mo binawi ang reklamo ngayon, hahayaan ko ang mga tropa ko na manatili rito para guluhin ka. Subukan mo akong piliting sumuko gamit ang ganyang paraan.
Tingnan natin kung sinong unang susuko. Ang baho ng buong bakuran na ito. Tingnan na lang natin kung sino sa huli. Ang mapapahiya at makakaladkad ang pangalan. Tay, sabihan mo ang mga tropa na harangan ng husto ang pinto. Walang sinumang papapasukin. Bantayan niyo ng maigi ang gate. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magmamatigas. Matandang Wang, hinaharangan mo ba ako kasama ang mga tao mo? Naghahanap ba kayo ng away? Nandito ang buong nayon. Walang sinumang pwedeng manggulo sa kooperatiba. Ako ang nakatatanda sa pamilya Lin. Tingnan natin kung sinong mga has na humarang sa akin. Tio, ang pagiging nakatatanda mo ay wala nang silbi rito ngayon. May lakas ka pang sumagot sa nakatatanda, bastos kang bata ka. Tingnan mo ang likod mo. Matagal nang alam ng mga kanayon ang totoong kulay mo. Tianggi, sagad sa buto ang kasamaan mo. Wala nang lugar para sa iyo rito sa nayon. Anong ibig mong sabihin? Ako ang pinakamalaking nakakakuha ng biyaya rito sa nayon. Simula sa araw na ito, tanggal na ang pamilya ninyo sa listahan ng mga makakatanggap ng biyaya. Papa, kung wala na tayong makukuha, magugutom tayo niyan at wala na tayong makakain. Huwag kang mataranta, nakakuha ako ng malaking kontrata. Marami tayong pera. Ang kahon na iyon na puno ng pera. Sapat na para mabuhay tayo ng marangya ng ilang taon. Lesiu, ang tinutukoy mo ba ay ang may-ari ng iligal na paggawaan na iyon? Ang maruming pera na ibinigay niya sa iyo. Paano mo nalaman iyan? Lihim mo ba akong pinaimbestigahan? Na-raid na ng mga otoridad ng kalikasan. At ipinasara na ang paggawaan na iyon. Matagal lang tumakas ang may-ari. Papa, sabi sa balita ang mga taong iyon ay huli na at nakakulong na ngayon. Ano, paano na ang natitirang bayad sa akin? Ibig sabihin ba nito ay wala na akong makukuha kahit duling? Isipin mo muna kung paano mo babayaran ang napakalaking pagkasira ng kalikasan. Namulta, nagpahiram lang naman ako ng lupa. Bakit ako ang pagbabayarin ninyo ng multa? Nagpahiram ka ng lugar para sa iligal na pagtatapon ng basura. Kaya siguradong may multa ka sa pagkasira ng kalikasan. Ang tiket ng multa na nagkakahalaga ng daang-daang libo ay darating na sa kamay mo bukas. Papa, dahil sa ginawa mo ngayon, ay tuluyan mo nang sinira ang pamilya natin. Manahimik ka hanggat nakatayo pa ang homestay natin. Ay makakabawi pa rin tayo. Umalis na kayo sa nayong ito ngayon din. Ayaw na kayong makita ng lahat. Humanda kayo sa akin. Hindi ako susuko ng ganoon na lang. Tatawagan ko na ngayon din ang mga tao sa syudad para ibenta ang gusali. Kapag nabenta natin to, tatakas tayo ng malayo kasama ang pera. Mamatay sila sa inggit. Huling pumiglas na lang iyan ang naghihingalo. Sino namang tanga ang sasalo sa ganyang kalaking problema? Paano kung makahanap nga siya ng taga-ibang lugar? Na mayamang negosyante, anong gagawin natin? Kung ganoon, bibigyan ko siya ng isang regalong magbabaon sa kanya sa lubos na kawalan ng pag-asa. Dumating na ang multa. Umabot sa 500,000 piso ang bayad sa pagpapakumpuni. Punong-puno ng mga naniningil ng utang sa labas. Hindi man lang natin mabuksan ang pinto ngayon. Kapag hindi bumili ang mayamang negosyante ngayon, siguradong tapos na tayo. Iyang si Boss Jin. Kilalang kilala siyang tuso sa syudad. Kahit tuso pa siya, ano naman. Basta't galingan natin ang pag-arte natin, ayos na yan. Lesiu, dito sa bakante at walang lambulwagan. Sa tingin mo ba hindi niya mapapansin yan? Sabihin na lang natin na ipinadala ang lahat ng kasangkapan para sa mamahaling paglilinis. At ang kasiglahan ng kooperatiba. Sabihin nating tayo ang may gawa niyan. Tama, linlangin natin siya. Tutal, hindi naman niya kabisado ang lugar na ito. Napakaraming pera ni Boss Jin. Siguradong mauto natin siya. Basta't mapapirma natin siya sa kontrata. At makuha ang down payment. Tatakas na tayo agad. Ha ha ha. Ipaubayan na natin ang problemang ito kay Linksy. At hayaan siyang makipag-ayos sa mga naniningil ng utang. Boss Jin, nandyan na po ba kayo sa bukana ng nayon? Salubungin ko na po kayo ngayon din. CJ, kaming mag-ama mismo ang maggagabay at maglilibot sa inyo. Sa wakas, dumating na ang magpapayaman sa atin. Sa wakas may pag-asa na rin tayo. Tanggalin mo nga yung simangot sa mukha mo. Mag-asal mayaman ka naman na parang big boss. Huwag kang mag-alala pa. Sisiw lang sa akin ang mambola ng tao. Doon tayo dumaan sa likod bahay. Baka makita tayo ng mga naniningil ng utang sa harap. Boss Jin, pasensya na at nag-abala ka pa pumunta rito. Salamat sa pag-asikaso, Boss Lin. Mukhang patok na patok ang baryo niyo ngayon Naman syempre naman. Dahil yan sa tulong ng pamilya namin para umunlad ang ekonomiya rito. Sinasabi sa mga review online na kayo daw ay napakaganda ng karanasang malapit sa kalikasan. Tama po, talagang pinapanatili naming natural ang lahat dito. Walang-wala talagang polusyon. Totoo yan, gustong-gusto ng mga tagalungsod na pumunta rito para gumastos. Hindi talaga kami maubusan ng mga turista. Teka, bakit parang may amoy chemical dito? Ayan po ba bagong lagay na organikong pataba lang yan ng baryo? Natural na kalikasan kasi diba? Kahit medyo may amoy ang pataba, napakatamis naman ng mga gulay na inaani rito.
Bakit parang napakaingay at siksikan doon sa unahan? Puro mga mamahaling kotse pa ang nakaparada doon. Doon po ang aming reception area. Sobrang lakas talaga ng negosyo namin ngayon. Anong meron dito sa lumang gusaling ito? May nakasabit pang ang banner sa pinto eh. Paninira lang yan ng mga kalaban naming negosyo. Kasalukuyan po yung inaayos ngayon. Tama po, istilong dekorasyon lang yan. Harang lang po yan para sa kaligtasan. Paanong harang para sa kaligtasan ang nakasulat ay bayaran ang utang nyo? Tingin mo ba sa akin ay tanga? Ang karatula doon sa unahan. Nakasulat doon ay Yongsi Cultural Tourism Eco Village. Ari-arian pala yun ni Boss Lin. Ano naman ang kinalaman yan sa inyo? Boss Jin, makinig ka muna sa paliwanag ko. Nirentahan lang naman niya ang lupang yan. Huwag mo na akong bulahin. Sikat na sa buong industriya ang masamang ugali nyo. Kay Boss Lin na lang ako makikipag-usap. Tungkol sa 10 milyong pamumuhunan na galing sa akin. Muntik na akong maloko. 10 milyong puhunan. Boss Jin, kaya rin naming hawakan ang proyektong yan. Mag-invest sa tulad mong blacklisted na baon sa utang. Asa ka pa. Boss Jin, huwag po kayong umalis. Pwede pa naman nating pag-usapan ang presyo. Katapusan na natin, Papa. Nawala na pati ang pinakahuling pag-asa nating makabangon. Boss Lin, ang lugar mong ito. Talagang napakasigla at patok na patok. Kanina lang sa bungad ng nayon, muntik na akong maloko ng 2 manlolokong iyon. Buti na lang at naging alerto ako. Kaya hindi ako nahulog sa bitag nila. Matalas talaga ang pakiramdam nyo, Boss Jin. Kaya siguradong hindi kayo basta-basta maluloko. Kaya ako na parito ngayon ay para makipagkita sa iyo. Para sa mas malalim na pakikipagtulungan. Plano kong mag-invest ng 10 milyong piso. At sama-sama nating palakihin ang negosyong ito. Boss Jin, bago tayo magkasundo. Tingnan nyo muna ang plano na ito. Ito ang pinakabagong plano para sa turismo rito sa nayon ng Yongsi. Tingnan nyo ang sentrong bahaging ito. Iyan ang magiging pangunahing atraksyon sa hinaharap. Napakaganda nga ng planong ito. Maayos at talagang pinag-isipan ang pagkakalatag. Pero bakit yung malaking gusali sa bungad ng nayon ay parang naitulak sa pinakagilid? Hindi ba iyon ang ipinagmamayabang nilang marangyang landmark? Matagal nang hindi kasali ang gusaling iyan. Sa mismong sentro ng pasyalan. Ayon sa plano, ang lugar na iyon sa hinaharap ay isang liblib at hindi mahalagang bahagi. Bukod sa hindi doon dadaan ang mga turista, ay babaguhin pa ang daan palayo roon. Tama, mabaho na nga, liblib pa ang lugar na iyan. Katatapos lang magpulong ng konseho ng nayon. At nagpasya silang gawing tapunan ang basura ang dako na iyan. Kung iniisip ni Tianggi na makakabangon siya gamit ang gusaling iyan, ay nangangarap lang siya ng gising. Ha. Ibig palang sabihin, tambakan pala ng basura ang binabantayan nila doon. Muntik na. Talagang pinahamak lang tayo ng 2 manlolokong ito. Boss Lin, ang kontrata para sa 10 milyong pamumuhunan na ito. Pirmahan na natin ngayon din. Sandali lang. Hindi mo dapat ipirma sa kanya ang pamumuhunan na ito. Boss Jin, naloko ka ng tusong babaeng iyan. Ang pamilya Lin lang namin. Ang tunay at may karapatan. Tama. Malapit nang malugi ang bulok na kooperatibang iyan. Ang 10 milyong pamumuhunang ito ay dapat ibuhos sa aming homestay. Akin na ang kontrata. Ako na ang pipirma kasama ninyo. Tiete. Lumayas kayo sa harap ko. Selyado na nga ang sarili ninyong lugar. Tapos may lakas ng loob pa kayong gumawa ng gulo rito. Sa tingin nyo ba talaga ay tanga ako? Nawala akong napapansin kahit ano. Boss Jin. Huwag na huwag po kayong makikinig sa mga pinagsasabi nila. Maayos naman ang aming homestay. Walang problema roon. Basta't mag-invest lang kayo. Ibibigay ko sa inyo ang kalahati ng mga share. Tianggi, nananaginip ka pa rin bang yayaman ka? Kanina pa pinalibutan ng mga pinagkakautangan ninyo ang inyong gusali. Nang sobrang higpit na kahit langaw ay hindi makakapasok. Kapag bumalik ka roon ngayon, kahit sa mismong pinto ay hindi ka na makakapasok. Papa, hindi maganda ito. Nagpadala ng mensahe ang mga pinagkakautangan natin. May dala silang mga panelyo. At tuluyan ng ipinasara ang ating pinto. Kapag hindi pa raw tayo nagbayad ng utang ngayon, ay isusubasta na nila ang ating gusali. Hindi maaari, iyan ang tanging inaasahan ko sa buhay. Ang aking 10 milyong pamumuhunan. Ang aking marangyang gusali. Lindsay, ikaw ito. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Wala na, tuluyan na tayong nalugi. Wala nang natirang kahit 1 sentimo. Pinsang siya Oxy. Nagmamakaawa ako sa iyo, kaawaan mo naman kami. Isipin mo naman na magkamag-anak tayo. Pahiramin mo naman kami ng pera para pambayad sa utang namin. Noong inagaw ninyo ang aming homestay, bakit hindi ninyo naisip na magkamag-anak tayo? Noong itinutulak ninyo kami sa kapahamakan, naisip nyo ba na darating ang araw na ito? Ang nangyayari sa inyo ngayon ay karma ninyo lang. Walang hiyang bata ka, kung babagsak ako, isasama kita. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Kaya hindi ko rin hahayaang maging masaya ka. Sabihin mo kay Boss Jin na ibigay na sa akin ang pera. Kung hindi kita tatantanan. Liksat, Tianggi. Para kang baliw na aso na gustong-gusto pang mangagat.
Subukan mo lang hawakan muli si Xiaoxi kahit isang beses pa. Palalayasin ka ng buong barangay dito. Ang totoo, sa ngayon, isa ka na lang malaking katatawanan. Boss Lee, ang kontratang ito para sa puhunan. Pirmahan na natin agad ito. Walang saysay na makipag-usap sa isang baliw. At bangkaroting walang kwenta. Ang pera ko ay ibinibigay ko lang sa mga taong mapagkakatiwalaan. At totoong nagtatrabaho. Pasensya ka na kung nakita mo pa ang gulo na ito. Boss Jin, masaya akong makatrabaho ka. Ang 10 milyong pisong pondo na ito ay gagamitin para sa pag-upgrade ng ating eco-village. Tungkol naman sa mga basura na iyan, may mga patakaran naman na kusang mag-aalis sa kanila. Papa, tama na, huwag ka nang manggulo. Wala na talaga tayong natira kahit ano. Kapag hindi tayo nakita ng mga pinagkakautangan natin, siguradong sasaktan nila tayo ng malala. Kaya halika na, tumakas na tayo agad. Umalis na tayo rito. At tumakbo tayo sa pinakamalayong lugar na kaya natin. Hahaha, saan naman tayo pupunta? Wala na tayong ligtas na lugar sa mundong ito. Ang aking lupa at gusali ay mapupunta na lang sa iba ng walang kapalit. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ko talaga ito matatanggap. Ang lumang gusali ni Tito, isa na iyang malaking problema ngayon. At bukod sa akin, wala nang may gustong kumuha niyan. Kung gusto mong mabayaran ang mga utang mo, isa lang ang maaari mong gawin. Dalhin mo rito ang gulo mo. At pumunta ka sa akin bukas. Bibilhin ko yan sa pinakamababang presyo. Para bawiin ang karapatan sa lupa na yan. Iyan ang parusang dapat ninyong harapin. Tito Xiaoxi, wala na talaga kaming matatakbuhan. Maawa ka naman sa amin. Bilhin mo na uli ang karapatan sa lupang ito. Araw-araw kaming hinaharang ng mga pinagkakautangan sa pinto. Kapag hindi pa kami nakakuha ng pera ngayon, mapipilitan na kaming matulog sa kalye. Noong inagaw ninyo ang guest house noon, hindi ba't ang yayabang ninyo pa? Ngayong naging malaking gulo na iyan, gusto ninyong ibalik sa akin ng ganoon na lang. Nagbulag-bulagan kami noon. Patawarin mo na sana kami sa mga nagawa namin. Sige, kung gusto ninyong ibenta. Pero dapat nating kwentahin ng tama ang lahat ayon sa usapan. Noong pilit ninyong sinira ang kasunduan, na naging dahilan para magsara ang guest house, kailangan munang ibawas ang 500,000 pisong multa sa paglabag sa kontrata. 500,000. Napakalaking bawas naman yan. At pati na rin ang pinsalang dulot ng iligal ninyong pagawaan. May bayad pa para sa pag-ayos ng kalikasan na 300,000 piso. Pati ba naman yan? Isasama ninyo rin ba yan sa ibabayad ninyo para sa bahay? Idagdag mo pa ang para sa mga kapitbahay. Nakabayaran sa takot at stress na idinulot ninyo nitong nakaraang kalahating buwan. Pagkatapos ibawas ang lahat ng iyan. Ang halaga na lang ng lupang ito ngayon ay parang basura na lang. 100,000 piso na lang. Parang gusto mo na kaming patayin sa ginagawa mo. 100,000 piso para sa pagbili ng lahat. Iyan na ang huli kong alok. Kulang pa nga ito para pambayad sa mga materyales. Kulang na kulang pa nga sa barya niyan. Kung ayaw ninyong pirmahan ito, maghanda na lang kayo sa kahihinatnan ninyo. Giba na ng pinagkakautangan ang gusaling ito para pambayad sa utang. Pipirma na ako, pumapayag na ako, hindi pa ba sapat? Ang negosyo ng pamilya Lin ay tuluyan ang nasira sa aking mga kamay. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, bakit pa natin kailangang agawin iyon noon? Ang pera ay naipadala na sa inyong mga card. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Kunin ninyo ang inyong mga gamit, at umalis na kayo sa barangay Yunsi magpakailanman. Umalis na tayo sa baryong ito. Wala nang lugar para sa atin dito. Mga kababayan, isang napakagandang araw ngayon. Ang ating Yunsi Eco Village ay opisyal nang nagbukas ngayon. Napakagaling naman. Sa wakas ay dumating na rin ang araw na pinakahihintay nating lahat. Utang natin ito kay Xiaoxi. Kaya ang buong baryo ay gumaan na ang buhay ngayon. Bunga ito ng pagkakaisa nating lahat. Nagsimula lang ako ng hakbang. Hindi mo lang kami tinulungang yumaman, kundi tinanggal mo rin ang peste sa ating baryo. Ang dilim ng nakaraan ay lumipas na. Ang hinaharap ay para sa atin. Handa na ba kayo? Sabay-sabay nating patunugin ang kampana ng pag-asa. Magandang simula sa ating pagbubukas. Sana ay lumago at umunlad ang ating negosyo. Basta't nananatili tayong tapat at masipag. Ang ating pangalan ay mananatiling maningning. Ang pag-asa sa pagnanakaw at kasakiman ay hahantong lamang sa kapahamakan sa huli. Ang tunay na kayamanan ay nililikha gamit ang sariling kamay at malinis na konsensya. Kung maibabalik ko lang ang oras, hindi ko sana pinakialaman ang kontratang iyon. Huwag ka nang mangarap pa, Papa. Ang oras ay hindi na kailanman babalik. Nga ang mga nawala na, ay hindi na kailanman mababawi pa. Ang esensya ng negosyo ay hindi ang pagnanakaw, kundi ang paglikha ng halaga. Ang mga taong nilamon ng sarili nilang kasakiman. Sa huli ay mawawalan din ng lahat, basta't manatiling may kabutihan sa ating puso. Saka lamang tayo makakausad ng may katatagan at mararating ang malayo sa mundong ito. Xiaoxi ang mga bisita. Lahat sila puro papuri sa sarap ng mga luto natin. Ilalabas na sa pugon ang inihaw na buong tupa ngayong gabi. Salamat sa sipag ninyong lahat.
Magsasama-sama ang buong baryo para magdiwang ngayong gabi. Ang basong ito ng tsaa ay para sa lahat ng aking mga kababayan sa baryo ng Yongsi. Para sa magkakasama nating paggapisa, kasakiman at kasamaan. Kampay para sa ating baryo ng Yongsi. Para sa mas magandang bukas. Napakaganda talaga. Ilang taon na rin ang baryo natin na hindi naging ganito kasigla. Ganito ang magiging buhay natin sa hinaharap. Napakakulay at puno ng sigla. Tama, dahil ang panahon para sa baryo ng Yongsi ay nagsisimula pa lamang. Gaano man katindi ang kawalan ng pag-asa at kawalang katarungan. Basta't pinanghahawakan natin ang ating prinsipyo at lakas. Siguradong malalampasan natin ito at magtatagumpay tayo sa huli. Ako si Lin Xi, at ang ating kwento ay ipagpapatuloy pa.